Hello sa inyo mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video, another vlog na naman about dito sa sari-sari store, especially yung mga problema ng isang sari-sari store owner or ng isang tindera sa kanilang mga tindahan. Ano nga ba yung madalas na nararanasan nating konting problema lang naman or hindi naman sobrang kalakihang problema? Una sa lahat guys, time. 'Di ba bilang isang tindera kaya natin pinasok yung ganitong business? Sabi nga natin nung una, hawak natin yung sarili nating oras. Pero minsan or madalas mga kasari, hawak nga natin yung oras natin pero hindi naman natin magawang mag-close ng tindahan kapag tayo ay may gustong puntahan kasi nga nanghihinayang tayo sa benta at kita. So, ayun nga, problema sa time, yan talaga. Kasi guys, bilang isang tindera, yung dedikasyon natin, parang lahat nasa sari-sari store na natin eh. Tayo kasi lahat yung kumikilos. Tayo ang namimili, tayo ang nagdi-display, tayo ang nagtitinda, tayo ang naglilinis ng ating tindahan. Depende na lang kung meron tayong katuwang or tindera. 'Di ba? Pahiga-higa ka na lang or minsan ka na lang magtinda sa tindahan mo. Pero tingin ko, halos ng tindahan ngayon wala namang tindera. Depende na lang sa laki ng tindahan, 'di ba? Pero kapag ganito naman kaliit ang tindahan, di naman natin kailangan ng tindera. So, ayun, time lang mga kasari. Especially yung kapag may mga important occasion, yung mga mahalagang kailangan puntahan, mga birthday ng close friend natin, ng kamag-anak natin, hindi tayo agad-agad makapagsara. So, yun lang naman mga kasari ang unang naisip ko na konting problema lang naman ng isang tindera. Pangalawa is yung panukli. Always yan mga kasari at danas na danas ko yan. Yung talagang hindi natin alam kung saan tayo hahagilap ng panukli. Minsan naman madami tayong panukli, minsan naman walang-wala talaga tayong panukli. Kaya ang nagiging sitwasyon kapag may bumili, tatanungin muna natin, magkano po yung ibabayad nyo? So, yan guys, yung ina-apply ko ngayon dito sa aking sari-sari store. Madalas kasing ginagawa ng mga customer is yung magpapaload lang ng 50 pesos, 20 pesos, pero yung pera nila is 1K, 500. So, halatang-halatang nagpapapalit lang. So, ang ginagawa ko kapag alam ko na, ay, ito laging buo pera nito, tatanungin ko muna kung buo yung pera at sasabihin ko, wala akong panukli. Pero mga kasari, kapag alam ko naman na meron akong panukli, hindi na ako nagtatanong ng ganun kasi sayang din yung benta. Pero kapag alam kong wala akong panukli, ganun guys yung ginagawa ko. Yan yung pangalawang problema ng isang tindera. Third, yung pamimili. Yung talagang gusto mo nang mamili pero hindi mo magawang mamili. Gets nyo ba yun mga kasari? Nararanasan ko yan ngayon. Parang tulad ngayong araw na to. Gusto kong mamili ng mga kulang-kulang dito sa tindahan kasi bukas mga kasari, close po ako. May lakad po kami ni partner. Syempre guys, paminsan-minsan. Parang once a year lang naman to. Pagbigyan na natin si partner. Sabi kasi niya, sumama ako. So, ayun, sasama ako. Kaya close bukas, Sunday ang sari-sari store. So, yan yung problema natin mga kasari minsan, yung problema sa pamimili. Kasi minsan talaga wala tayong mapagbantay ng ating tindahan. Siyempre, nanghihinayang na naman tayo sa benta. Kasi kapag nag-close tayo, baka may bumili, maghanap sa atin. Eh, 'di ba, pumunta sa iba kasi nga close tayo, namimili tayo. Kaya guys, napakalaking tulong din na nandito si partner kaso may trabaho siya ngayon na isang lock, yakag ko lang sa kanya, go agad. Makakaalis agad kami nang hindi naman kami tatagal ng isang oras. Minsan nga hindi pa natagal ng 30 minutes. 20 minutes nandito na kami. Mabilis lang naman akong mamili kasi nakalista na yung mga papamilihin ko. Depende na lang kung naiwan ko yung listahan na madalas mangyari na nalista ko na, andyan na, dadamputin ko na lang, nakakalimutan ko pa. Naalala ko na lang, ay, asan ba yung aking listahan? Ay, nakalimutan ko. Ganyan guys yung madalas na mangyari. At ang pang-apat na madalas na maging problema dito or problema ng isang tindera is yung minsan hindi tayo makapagpigil sa ating emosyon
sa ating attitude, 'di ba? Aminin niyo yan mga kasari, minsan talaga dumadating yung time na bad mood tayo, mataray tayo, ganyan. Pero depende siguro kung may level yan eh. Huwag naman sosobra yung katarayan natin kasi minsan yung customer mas mataray pa sa atin or mas matapang pa sa atin. Kaya huwag tayong makikipag kay customer. Kapag nararamdaman natin na medyo bad mood tayo, kontrolin natin. Ayun. Yun kasi minsan na nagiging problema natin at hindi naman ako magpapakamalinis. Minsan talaga nagkakaroon ng time na mataray ako, mga kasari. Depende sa bumibili. Minsan din kasi mga kasari, yung mga bumibili, lalo na yung mga lalaking mukhang manyak. Naranasan nyo ba yun? Yung bibili, tulad nung nakaraan, medyo matanda na. Bumibili siya, pero sa short ko nakatingin, sa legs ko nakatingin. Eh, hindi naman sobrang ikli ng short ko nun. Sabi ko, saan ka nakatingin? Tapos, ang sagot ng customer, may mata eh. Sabing ganun mga kasari. So, nag-init ang dugo ko nun. So, tinatarayan ko siya. Kasi kukuha ko guys dito ng biskuit, tapos bumili siya ng soft drinks. Tapos nung gumaganyan ako, nakatingin sa ganito ko, sa puwet ko or sa balakang ko, sa legs ko. Basta ganun, tapos parang tutulo pa yung laway, parang ganun mga kasari. Takot pa naman ako sa manyak. Pasensya na sa, yun, yung pang-ila natin na problema, yun nga, yung hindi natin makontrol yung ating emosyon. Next na problema natin mga kasari minsan, is yung nai-stress tayo sa ating ahente dahil sobrang late na ng delivery. Yung kailangan na natin yung items pero wala pa din. Tapos yung mga hinahanap ng customer, nandoon pa sa delivery na inaantay natin. So yun yung minsan na maliit na problema na nagpapainit ng dugo or ng ulo natin bilang isang tindera. Kaya guys, siguro strategy na lang sa pag-order, yung order rin na lang natin is yung mga items na hindi natin masyado pang kailangan sa tindahan. Pero kapag medyo kailangan na natin, siguro ang gawin na lang natin is pamilihin na lang agad natin. Huwag tayo minsan umasa sa delivery kasi minsan nade-delay talaga yan. Minsan naman sobrang aga, depende sa sitwasyon. So ayun guys, another na problema ng isang tindera is yung ano pa ba? Bukod sa panukle, sa emosyon, sa attitude, ganyan, is yung mga items na may depekto na na-deliver sa atin. Alam niyo yun guys, sometimes kasi, for example, yung kape, ayan. Ayan, for example, itong kape na to, kapag na-deliver, isang Thai, hindi naman agad-agad natin yan mache-check sa delivery. Kasi hindi naman iniisa-isa yan. Pagka-deliver, ayan na, bayad ka na lang. So, pag-check mo, may matigas, may butas. So, isa pang hassle dyan guys, problema natin is yung pagbabalik na tumatagal pa minsan ng 1 to 2 weeks bago masettle yung problem. Kapag may mga depekto yung items, minsan sasabihin nila, pakidala na lang po ma'am dito sa wala ka namang pupuntahan. Ibig sabihin, yung isang sachet ng kape, kailangan mo pang pumunta doon sa pinagbilhan mo para masettle lang yung problem at hindi ka malugi. So, yan mga kasari yung nagiging problem talaga natin bilang isang tindera kapag kaya mas maigi pa nga minsan talaga na mamili na lang tayo nang tayo yung dumadampot kaysa mag-order. Mas prepare yan minsan ng ibang sari-sari store owner. Gusto nila sila yung namimili, yung nagdadampot-dampot. So, yan lang mga kasari yung mga problem ng isang tindera. May maliit, may malaki. Pero minsan nagpapainit ng dugo at ng ulo natin. So, sana guys, nakarelate kayo dito sa ating vlog. At kung meron pa ako mga kasaring hindi na isama, comment down below. Mababasa ko po yan lahat. At ayun po mga kasari, thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!